Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba ang lukaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga sa gabi ito ang tatalakayin natin ay syempre ang pang-apat na project ng Kim Pao. Wala na pong iba ang pinag-uusapan ngayon na The Alibay. Grabe, no? Talagang lahat na nagiging project ng Kim Pao ay matunog at pinag-uusapan. Una ang Linlang, sunod What's Wrong with Secretary Kim, bongga din yan, My Love Will Make You Disappear, and ngayon naman ay ang The Alibay. Grabe, wala pa man pero nilalampaso na po ang kalaban. Pero bago po natin yung pag-usapan na sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nandyan sa baba. Kung nais po ninyo maging updated at ma-notified hinggil sa mga balita tungkol sa Kim Pao. Hapagkat, basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, wag na tayong mag-atubili pa. Pakinggan na po ninyo ang ating balita ngayong gabing ito sapagkat napakaganda ng balitang ito. Paano ba naman mga Kim Pao? Nang ilabas po ang trailer ng The Alibay sa Prime Video PH, naka 6.3 million views po agad in just 6 hours. Take note, sa isang account pa lang po ito. Hindi po yan combined views ha. Isang account pa lang po yan sa Prime Video PH pa lang. 6.3M. Agad-agad 6 hours. Grabe. Hindi lang doble, triple at quadro ang lamang ang itinaas ng views natin. Ang views ng Kim Pao rather. Ano? Na The Alibay sa naging teaser. Kasi yung teaser po ay ano pa lamang iyon. Yung sa teaser po ay 24 hours yung 6M tapos combined views pa. Eto, 6 hours pa lang, 1 account pa lang. O diba? Paano pa kaya malulula? Siguro kalula-lulang views. Malamang po kapag combined views na in all social media platforms. Sa Blue Up pa lang po ito or sa Facebook pa lang. 6M na agad in 6 hours. Grabe, kabog. Diba? What if kung combined views na? Kung 6M na dito, 6M din sa isa, 6M din dun sa isa, at 6M din sa isa ay paldo. Grabe, palong-palo po ang views ng trailer. Napakaganda naman talaga. Sobra, mainit na pinag-uusapan sa social media. Ayan o, kitang-kita nyo, 6 hours pa lang. May 6.1k shares na agad-agad. Bongga! Grabe, eto po ang pruweba. Ano pa po dyan, yung date sa taas o. 12:29 AM. Grabe, bongga talaga, guys. 6 hours pa lang. Ganyan ang power ng Kim Pao. Ganyan binulabog ng Kim Pao ang mga tao sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Grabe. Congratulations, Kim and Paolo. Ngayon pa lamang, hindi pa nga po pinapalabas. Trailer pa lang yan. Nilalampaso na nila ang kanilang kalaban. Lalo na po sa November 7 yan. Malamang, mas lalo pong pag-uusapan. Tingnan po natin, taob na taob, tabon na tabon ng iba pong palabas. Sa Prime Video pa po yan ha. Anyway, nakaano na po ba kayo? Nakasubscribe na sa Prime Video? Naku, ngayon pala sinasabi ko sa inyo, mag-subscribe na po kayo. Dahil sulit na sulit. 'Di ba? Sa Linlang hindi kayo nagsisi. 'Di ba? Sobrang ganda. And ngayon naman for The Alibay na bongga talaga. Grabe, pasabog. Hindi rin po kayo magsisisi, sulit na sulit.
Samantala, narito naman ang ilang komento ng mga Kim Pao fans single sa nagdaan nating update. Mula po kay Ma'am Nenita, maganda ring gabi at shout out. Sabi niya, Ma'am Gandara, yung palaging ng lalait kay Kim na payat daw si Kim at buto-buto na lang, halatang walang alam sa mga Chinese beauty. Walang laman ang mga utak, pulos inggit. Klaro ko sa lahat ng bashers, si Kim ay slim and beautiful. She is very attractive at natural sa kanya ang slim body niya. Dahil yan ang mga Chinese, unbeatable beauty kahit walang makeup. Kaya si Kim lang of all showbiz girls ang tanging pinaka-pangarap ni Paolo. Ang Chinese, parang Korean beauty din sila. At napaka-flawless ng mga Chinese, gets nyo? Kaya hindi ako nagtataka kung in love si Paolo. Kimi is one of a kind. Nasa kanya na lahat, ang lahat. Wala nang hahanapin pa si Paolo. At kayong mga inggit, huwag kayong manghusga ng manghusga. Numero 1 kayong mga boba at walang mga knowledge. Nasaan po ba dito yung sinasabi nilang butot balat? Hindi ko po makita. Kasi kung papansin ninyo, ang taba ng pisngi ni Kim Chiu dito, Latest picture po ito ni Kimi, kuha po sa kanyang Hyundai event. Diba? And yung kanyang dibdib, wala kayong makikitang bakat-bakat ng ribs chan para masabing butot balat si Kimi. And yung kanyang katawan, hindi butot balat ang tawag dyan, sexy. Tama lang po yung hubog ng katawan ni Kim Chiu. Iba naman yung butot balat yung tipong igagalaw lang yung kanyang braso parang mapuputol na. Si Kimi hindi. Napaka-healthy ni Kim Chiu. Hindi ko makita yung sinasabi nila na butot balat. Kaseksihan at kagandahan ni Kimi po yung nakikita ko. Anyway, sabi naman ni Ma'am Leon Shatalian, very busy si Kim. Wala nang time for showtime. Every night, may activity siya. Yesterday sa Hyundai. So, ayun na nga, napaka-busy po ni Kim Chiu. About naman sa showtime, nakakamiss pero maiintindihan naman po ng showtime fam yan. Kung madalas wala si Kim. Kasi katagaya ni ni Ann Curtis naman, 'di ba? Nung nakaraan lagi pong absent kasi may ginagawa pala siyang project. Na iniisip ko anong project 'yun Yun pala yung yung adaptation na It's Okay Not to Be Okay. So yun pala yung tinatrabaho niya. Kaya madalas siyang absent nung nakaraan. So kung okay lang 'yun. Okay lang, nakapagpaalam yan si Kim Chiu. Kasi si Kim naman, kapag available, talaga kahit siguro 2 hours lang available niya, hahabol at hahabol siya sa showtime. Ganun siya. Kaya, mauunawaan po yan ang manager ni Kimi. And sana tayo din maunawaan po yun na hindi naman po robot si Kimi, napapagod din. Kaya pag na lang natin, pagbigyan na po natin, kung wala man sa showtime, alam namang pilitin natin si Kimi, no? So, ayun. Sa sobrang busy po talaga niya. Nakaka-worry din kasi nakakapagod yan, sure. Basta alagaan na lang niya yung health. Huwag na huwag kakalimutan ng vitamins. Yan po ang pinaka-importante. Kasi wala na nga siyang pahinga di ba? Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez, magandang gabi. Good PM, Gandara. Hindi maganda yung ikukumpara ang isang tao sa ibang tao. Malaking pagkakaiba. Hindi pare-pareho ang tao. Parang daliri yan nasa isang kamay. Pero magkakaiba sila ng itsura. Ganon din ang tao. Sila gusto talagang lantad sila. Kasi yung partner niya, nananahimik ang career. Nawala sa sirkulasyon ng showbiz. Dahil wala silang project, kaya ganyan sila. Kailangan nilang magpapansin. Ganyan naman si Jay, kulang sa pansin. Uy, wag na kayo magsalita ng ganyan, ng bad. Pati nga yung bayarang basher na nagpapapansin din. O, diba?
tineternohan yung idol nila na nagpapapansin. Tapos sasabihin ng bashers, buti pa ang idol nila. Umaamin at nag-live-in na. Nga, anong gusto nyo? Gayahin sila? Hoy, hindi ganyan si Kim. Marunong maghintay si Kim kung kailan niya gusto. At kasal ang gusto ni Kimi, hindi live-in. Kaya manahimik kayo. Salamat Gandara at magandang gabi. Mag-ingat po kayo. Lagi-lagi. Pray po tayo. Naingatan po tayo ni Lord. Alam nyo, gusto ko lang idagdag dito sa comment nyo na. Hindi dagdag, punahin na yung yung sasabihin, papansin, kulang sa pansin talaga sa yung pag-name drop pa, yung ganyan, iwasan na po natin. Pero totoo yung hindi tayo pare-pareho. Kung sila gusto nila mag-live-in na, sorry na lang, wag niyong igaya si Kim. Kasi si Kim ay iba ang prinsipyo. Iba ang paniniwala. Hindi siya agree na mag-live-in muna. Diba? Ang gusto niya kasal bago live-in. Okay? Kaya huwag niyong ihalin tulad si Kim. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Maraming po salamat.